Dinala ko nga sa palengke yung mga binan ko guys at gulat na gulat nga sila sa wet market dito sa Pilipinas at ipapakita ko nga sa inyo yung naging reaction nila sa bilihin dito. Sa video na ito ay malalaman nyo yan. Napagdesisyonan nga namin ngayon na bumili nga ng mga gulay na gagamitin sa lulutuin naming pagkain mamaya. So, napagdesisyonan nga ng binan ko na magluto nga daw siya ng Indian food na tinatawag na utapa. And syempre nga guys, ipapatikim niya nga daw ito sa mga magulang ko. Kaya naman ay dinala namin siya dito sa may palengke. And kasama nga din namin ang father-in-law ko at saka si Ivan. Ang pinakakailangan nga guys doon sa lulutuin niya ay lemon. Nakita niya nga itong lemon at sabi niya, ay hindi nga daw ito lemon at parang orange daw kaya binalik sa akin. Pero sabi ko sa kanya, ganito nga yung lemon sa Pilipinas at wala yung lemon na nakikita niya sa India kasi yung lemon kasi na nasa India guys ay maliliit. Parang malaking version siya ng kalamansi pero kulay yellow din. Sabi ko sa kanya, walang ganun dito sa Pilipinas at kung meron man ay makikita mo lang yun sa mga mall and ganito talaga yung mga variety ng lemon. So, tinanong niya nga ako guys kung ilan yung bibilhin namin. Sabi ko sa kanya, ilan ba yung gusto niya? Tapos tinanong niya sa akin kung magkakano daw ba yung kilo. Sabi ko sa kanya, walang kilo-kilo. Sabi ko, itong isang perasong to, nagkakahalaga yan ng 35 pesos o 50 rupees sa atin. Sabi ko sa kanya. So, parang sa kanya, gulat na gulat siya guys. Kasi sa India, makakabili ka na ng maraming gulay sa 50 rupees. So, ayan guys, sabi niya, isang piraso lang na ganito. 50 rupees na to, sabi niya. Sabi niya, isa na lang yung bilhin natin, hindi naman natin mauubos yan. And sabihin mo kay Milan, wag na siyang masyadong mag-lemon. Kasi guys, pinakita ko sa kanila yung kalamansi. Eh sabi niya, baka daw mag-iba yung lasa ng lulutuin niya na Indian food. And hindi daw ma-appreciate ng mga biyanan ko, ay ng mga magulang ko. So sabi niya, yung lemon na nga lang daw yung bilhin namin. Tapos bumili nga kami ng isa guys. Ang isa pang hinanap nga namin ay yung tinatawag niyang capsicum. So, capsicum ako ng capsicum. Ang tawag pala dito sa Pilipinas guys ay bell pepper. Kaya sabi ng mother ko sa akin, capsicum ka na ng capsicum. Hindi ko nga naintindihan kung ano yung capsicum, sabi niya. Ayan, bell pepper pala. So, nakita ni mother-in-law yung mga bell pepper, namili nga siya, and konti nga lang yung pinili niya, yung sasakto lang doon sa lulutuin niya guys. Kasi ganun talaga yung mga binan ko. Kung ano lang yung kailangan na lutuin and ang gagamitan, yun lang yung bibili niya. Hindi kapareho ng mother ko na talagang kapag, syempre may budget, bibili at bibili siya, itatambak niya sa refrigerator. Tapos minsan nakakalimutan namin na meron nga ganung gulay. So, sila, iba sila, talagang kung ano lang yung kailangan, yun lang yung bibilhin. Tapos, kapag kinakailangan ulit, pupunta ulit sila sa market. So, ayun, doon nga daw sa pinamili namin, nasa 150 rupees na daw yan. Eh, kinakumpara nga nila yung mga bilihin doon sa India. Kasi yung 150 rupees guys, mabubuhay ka na ng halos 15 days sa lahat ng mga gulay na pinamili mo. Yang sabi niya sa akin, ito daw 150 rupees na ginastos namin sa Pilipinas. Isang kainan lang daw ito. Tapos kulang pa nga yung mga pinamili namin. Tay baju joso. Baju. Naijowa no. Napapansin nyo nga guys, tumatawa-tawa dito yung binan kong lalaki. Kasi yung binan kong babae, ayaw tumingin dito sa may kabila kung saan merong nagtitinda nga ng mga isda-isda, hipon-hipon, mga ganyan, karne-karne. Kasi guys, sa 50 years nilang nabubuhay dito sa mundo, pati yung binan kong lalaki, never pa talaga silang nakatikim ng ganyan. Kahit nga itlog ay hindi pa nila natitikman. Kaya naman, itong binan kong babae ay diring-diri talaga. And sa religion kasi na pinapaniwalaan nila, bawal mo ngang saktan yung mga may buhay. Eh tayo kinakain natin, 'di ba? So, ganun yung paniniwala nila guys. And kapag pinakita mo sa binan ko na nangangatay ka ng baboy, ay naku po, magsusuka yan sa harap mo. And dito guys, meron siya nakitang mga bilihan ng damit. Sabi ko sa kanya, sinong bibilhan niya ng damit? Na napakarami ng damit ni Baby Ivan. Dahil nga yung magulang ko guys, ay binili na ng napakaraming damit yung apo nila. So, ang bibilhin nga daw niya ay yung cook namin, yung anak ng cook namin or yung apo ata, tsaka yung mga apo ni Sonal Masi, ganyan. So, nag-shopping galore nga lang din yung binan ko dito. Pagkatapos, umuwi na kami. Kayo ba guys, kung kayo yung mabubuhay na walang mga karne, kahit itlog, bawal yung kainin, mabubuhay kaya kayo? Or kung tatanungin ko kayo ngayon guys, na itigil na yung pagkain ng mga meat, papayag kaya kayo? At ano kaya yung mga magiging changes? Kasi bawal na yung samji, bawal na yung mga turo-turo, tusok-tusok. Ano kaya yung magiging buhay nyo nun?